Wala raw aatrasang investigasyon ang Maleta Boys kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa kanila, may 14 pa raw silang kasamahan na handang tumistigo. May 14 pang mga kasamahan ng 18 na handang humarap sa investigasyon. Isusumite ni Baligod ang listahan ng 14 na karagdagang Maleta Boys kay Senador Padilla para maimbitahan sa susunod na pagdinig ng Cayetano Block. May banta raw sa seguridad ng Senado kaya ipinag-utos ni Senator Win Gatchaliano work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nilang ipatupad. Senate President Alan Peter Cayetano nagulat sa ginawang aksyon ni Sir Win Gatchalian. Welcome back to Kaakibat TV. Patuloy pa rin ang bangayan sa Senado sa grupo ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Sir Win Gatchalian. Kung matatandaan, nitong nakalipas na Lunes, June 8, 2026 ay nagkandak ng hearing sa Senado ang grupo ni na Sir Win Gatchalian na isa nga sa kanilang inibitahan ay ang mga dating sundalo na tinawag ngayon na 18th grade soldiers. Kasama ang kanilang abogado na si Atty. Livy Baligod. Ngunit itinagulat ng publiko na sa pagdating sa Senado ng mga dating sundalo ay hindi sila pinapasok sa hindi malaman ang tunay na dahilan. At dahil nga sa ginawang pagharang ay humingi ng tulong ang abogado ng mga dating sundalo kay Senator Robin Padilla para hindi masayang ang kanilang lakad na kung makita mo ay tila hindi nila ginala ng mga bantay Senado si Senador Robin Padilla. Parang may tinitig ng kaka. Hindi po. Sino? General Corpus po. General Corpus. Sir Manny? Sir Manny po. BNP Army. Excuse lang po, padaan natin na kayo. Sir, anong class po? General Corpus. Sir Manny. So, Okay na ba? natin Senator Robin Padilla. Nasa process, sir. Sa pinakasama. Patayin lang po natin, sir. Hindi naman po namin kayo pipigilan. Yes, sir. Pakiusap lang, sir. Naintindihan nyo naman po siguro yung aming... Wala ako naintindihan. Hindi, siguro, ito, nandito si General Corpus claiming to be sa ahead. I will not pass judgment on who is the legal Saha or not. Okay po. We are here only because Of the invitation. Ayun na po. we have issues because according to your own Senate rules, no? Senate Resolution number 5, Section 17, nakalagay doon. Any invitation to a witness, any subpoena, should be signed by the committee chairman and approved by the Senate President. Yung pinadala po kasi sa amin, invitation, wala po eh. Ang nakapirma lang dito si Mrs. Herrera. Eh, ang sa amin lang naman, para hindi kami malagay sa alanganin, the senators themselves should follow their own rules. If they cannot follow their own rules, eh bakit nyo kami obligahin? Attorney, Okay. okay. Yeah, no. Masasagot na. Yes, I know, General. So that's my reason in coming here. And second, true to my suspicion, sumulat si Senator Cayetano rin sa akin. Okay. Nang sabi niya, wala kaming pinapadalang imbitasyon. So that should have been enough for us not to come here. But in good faith, we came here to clarify this. And nung tinanong ko, nandyan ba si Senator Cayetano? Wala eh. Sinong nandyan na member ng committee? Ay, si Senator Padilla, nasa office na niya. Okay. Pwede ko bang puntahan si Senator Padilla? Kasi All the member time po, all the time. So, If you are the guest of the senator, okay lang po. Kaya lang po, meron din po kaming security policy dito that you have to go through. There's a process of coming in the premises of the Senate, even if you are a guest of the senator. Yes. And I was saying a while ago, we were processed already. By this time siguro mga It has to be approved po, attorney. It has to be approved. Anyway, the approving authority naman po is the staff of the senator. So we will just have to wait for the approval. Pagka meron na po yun, walang problema. Makakapasok po kayo. Assure nyo na hindi po namin kayo pipigilan. You just have to go through the process. Basta ang sabihin ko po, nalink kami dahil may bureaucratic process dito. Ganun naman po. Lahat naman po sila, lahat po nung ating Kasi, mga alam niyo po, guests, dumaan po sa ganung kung proseso. sinabihan lang kami dito sa sulat ni Director Herrera, kung sinabihan kami na kailangan yung mag-QR code, kagabi pa sana kami ng online.
I'm not aware po, pero we have informed the committee to inform all the resource persons that they have to apply or register sa PMS natin. Nandito pa rin sa ground floor. So, lahat po ng mga nakaupo ngayon doon as resource person sa ating Blue Ribbon Committee hearing or consultative meeting, meron pong BMS yun. We understand. Salamat po. And I hope you also understand our position. Oo, naiintindihan mo namin yung position. Kaya lang ho, meron talagang proseso na dapat nating daanan. Gano'ng katagal kaya yun, sir? Sir, ang approval nun sa office po ninyo. Ang sinasabi. So, Dito na nga ako. sir, kailangan namin Ako na nga ako yung sumundo. kailangan po namin ng So wala na sa akin ng approval. Nasa iyo na. hindi po, yung ang meron po kayo, Kayo, no? General. corpus po ako at pinalaki sa lumaki po sa Mindanao. Kasi si General po. At matapos nga ang ilang minutong pakipag-usap ni Senador Robin Padilla sa mga bantay sa Senado, sa wakas ay pinayagan din sila Atty. Baligod makapasok sa loob na dumiretso na sila sa opisina ni Senador Robin Padilla, na nagkataon din na may mga reporters nang nakaabang, na kung saan sumalang na lang si Atty. Livy Baligod sa interview ng mga reporters, na isa nga sa kanyang ibinahagi sa media ay ang parating na mga bagong testigo laban sa mga politikong nakinabang sa mali-malitang delivery. Wala raw aatrasang investigasyon ang Maleta Boys kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa kanila, may 14 pa raw silang kasamahan na handang tumistigo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kasama si Atty. Levito Baligod na kanilang legal counsel, dumating ang 18 Maleta Boys sa Senado bago mag-alas 10 ng umaga ngayong Lunes. Pero hindi agad sila nakakyat sa second floor ng Senado kung saan naroon ang Blue Ribbon Committee Consultative and Organizational Meeting sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairperson ng komite. Kaya si Senador Robin Padilla na ang bumaba para akuing guest niya ang grupo. Pagka sinabi po ni mga bayado, sasama ko. Matapos maiproseso ang kanilang online booking bilang bisita ni Padilla, umakyat na sila sa opisina ng senador kung saan sinagot ni Atty. Baligod ang mga katanungan ng media. Aminado si Baligod na ariyan ang panganib na makontempt sila ng Senado sa oras na humarap. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyo nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyo? Erogate ni Baligod, hindi aatras sa alinmang investigasyon ng pamahalaan ng 18. Katunayan na niya, nakaschedule na ang ilan sa kanila na humarap sa investigation panel ng Ombudsman simula sa Huwebes, June 11. Pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng imbitasyon sa Office of the Ombudsman. Una raw sa salang si Johnny Buduan. Sa June 15 naman sa salang si Anselmo Taberdo sa umaga, habang sa hapon si Belnard Tube. Umaga ng June 16 haharap si Christopher Esquivel, habang si Gil Navidad Jr. nakaschedule sa hapon. This meeting is now suspended until further notice. Bago pa magtanghali, nagsuspend na ang Blue Ribbon Meeting. Kaya nang hinayang si Senador J.B. Ejercito dahil hindi man lang nakaharap ang 18 Maleta Boys. Huwag sila matakot sana. Ito yung pagkakataon sana para marinig yung panig nila. Kasi ang target naman natin to hindi para discredit sila. Ang target natin dito, malaman yung mga tunay na salarin sa flood control. Pero sabi ni Baligod, haharap pa rin sila kung maimbitahang muli. Katunayan na niya, may 14 pang mga kasamahan ng 18 na handang humarap sa investigasyon. Isusumite ni Baligod ang listahan ng 14 na karagdagang Maleta Boys kay Senador Padilla para maimbitahan sa susunod na pagdinig ng Cayetano Block. At ilang oras na ang lumipas matapos maglabas ng pahayag ang abogado ng mga dating sundalo na si Atty. Livy Baligod na may 14 na may dagdag sa 18 brave soldiers na lalabas sa parating na investigasyon laban sa mga politikong sangkot sa nakawan sa kontrobersya ng flood control scandal, ay agad nagpalabas ng pahayag ang ilang senador na nadawit ang pangalan sa delivery ng mali-malitang pera. Isa nga dito sina Tito Soto at Ping Lacson sa pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng balita na may threat sa Senado na ang source nila ay mula sa direktor ng NBI na si Atty. Melvin Matibag, na ikinagulat ng grupo ni na Senate President Alan Peter Cayetano ang kaduda-duda at biglaang pagdeklara ni Sherwin Gatchalian na work from home na pinalagan agad ni Senate President Alan Peter Cayetano. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video.
Narito ang video. May banta raw sa seguridad ng Senado kaya ipinag-utos ni Senator Win Gatchaliano work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nilang ipatupad. Narito ang aking report. Sino na nga ba ang susundin? Si Acting Senate President Win Gatchalian o Senator Alan Peter Cayetano? Pareho kasi silang may bagong utos ngayon sa trabaho sa Senado. Unang naglabas ng memo si Senator Alan. Pinaalalahanan niya ang empleyado nila na sumunod sa 8 a.m. to 5 p.m. work schedule dahil daw yan sa nalalapit na Independence Day holiday. Pero makalipas lang ang ilang oras, naglabas din ng memo si Senator Win. Pinayagan niya ang Senate employees na mag-work from home simula bukas hanggang June 11. May banta raw kasi sa seguridad ng Senate building at premises. Mismong si NBI Director Melvin Matibag daw ang nag-abiso sa kanila tungkol sa nasabing banta. Dahil sa impormasyon ng security threat dito sa Senado, nakipagpulong si Senator Gatchalian sa Senate Executive Committee gayon din sa Office of Senate Sergeant Arms para mapag-usapan ang makakailanganin daw na adjustment sa safety protocol. Kailangan daw kasing masigurong ligtas ang work environment dito sa Senado para sa mga senador at mga empleyado. Para naman kay Senator Tito Soto, kung mapatunayang may malinaw at agarang panganib, pwedeng ikonsidera ang pag-lockdown sa Senado. Matatanda ang nauwi rin sa lockdown ang Senado na magkabarila noong May 13. Pero si Cayetano, duda sa umunay banta sa kanila. Kung totoo raw ito, dapat nasabihan daw lahat ng tauhan ng Senado at hindi lang ng isang block. Tanong pa niya, kailan pa raw nanguna ang NBI sa paglalahad ng security threat? At kung na-verify na raw ba ito ng National Security Coordinating Agency? Tingin pa ni Cayetano, tila tumapat ang timing nito sa investigasyon ng flood control scandal. Ang palasyo, pinatututukan at pinapa-verify na rin ang sinasabing banta sa Senado. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Pero ang malinaw ayon sa palasyo, isa lang ang kikilalanin nilang utos sa Senado. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. May nakarating naman na ulat kay Senator Ping Lacson hinggil sa lumalaking pagkadismaya umano sa hanay ng sandatahang lakas. Bagamat hindi pa ito na-verify, delikado raw kung may mga mananamantala sa sitwasyon para palalain ang hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa kabila niyan, muling nanindigan ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa politika. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, naispatan si Senator Alan Peter Cayetano kausap si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay kahapon. Pero giit ng palasyo, Hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanila panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks na, kamustahan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!